Hello guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Franz, ang inyong Tropa Kids. Isa akong backyard breeder ng mga manok. Sa ngayon, meron na tayong mga sisiyo na going to 3 months old. Medyo nag-aaway-away na sila dahil medyo maliit yung ating kulungan, so kailangan natin mag-expand. Sa kabutihang palad, merong nagpahiram sa atin ng area. Medyo malayo dito sa bahay, pupuntahan natin mamaya. Isa nga pala ako dating joyride rider. Alam niyo yun, dating angkas na bumiyahe sa Manila, may mga nagiging pasahero ng mga mababait din. Shout out sa mga joyride riders natin. Ride safe mga katropa kids. Nag-decide ako na umuwi ng probinsya dahil medyo mahina ang kita. Dahil alam naman ng mga ka-joyride riders natin yun na talagang pandemic, kapanahunan ng pandemic na yan, talagang napakahina ng mga pasahero ng kita. Kumbaga dating medyo malaki ang kita dati. Kaya okay, pero nung magka-pandemic tayo, biglang bumagsak. Pero kumikita pa rin naman ng nasa 1,000, mga ganun. Natsaga lang mula umaga hanggang gabi. So, mga katropa kids, itong video na to, ginawa ko dahil gusto ko lang i-share yung aking mga ginagawa. Sa katunayan, first vlog ko to. Kaya medyo hindi tayo sanay, pero masasanay din tayo. Okay, tingnan na natin yung ating mga alagang sisiw. Nang sa ganun, makita nyo. Let's go! Ito yung area. Medyo maliit na talaga siya. Pero okay naman. Ayan, makita nyo siya. Yan. Ginawa ko lang yan. Kumbaga, tsaga-tsaga lang simula nung umuwi ako. Since wala naman akong ginagawa, so nagtry ako gumawa ng mga kulungan. Medyo mahirap kasi masikip yung area, pero sabi nga, kung maliit ang area natin, i-maximize natin kung paano natin gagawa ng paraan. Ayan, guys. Dito ko na rin ito ginawa sa loob eh. Guys, ito yung ating mga maliit na kulungan na area dito sa likuran. So makikita nyo, mayroon tayong mga tandang. Dalawa yan, bali tatlo, pati nangangasawa siya. Tayong breed na medyo mataas ang lahi. Bigay Kenso at saka isang yan. Kita mo, mayroon tayong tatlong siso, tatlong dumalaga na yan, malapit ang mitlog yan. Ayan sila. Medyo mailap lang. Kaya okay na, may nalimlim tayo. Say Tim, hi Tim. Say hi. Tapos ito naman si Tanda, ito yung pinakauna natin na manok. So guys, papakita ko lang sa inyo yung sisiw. Ayan na. Diba? Kung mga healthy naman sila, ito lang medyo nabansot kasi siguro na anuhan sila sa sa pagkain na agawan. So kailangan talaga natin ma-expand. So guys, ito yung additional na kulungan pa rin natin sa likod. Ayan, makikita nyo sa tatlo yan. Tatlong pita. May nakalagay na mga mga manok. Yung kapatid nila itong isang 3 months din lang to.
natin ang pangputol ng kahoy. Tapos okay, let's go na guys. Tali lang ako sa ulo. So balak din natin mag-alaga ng 45 days. Sana mag-click. Guys, pag pray nyo ako mga tropa kids. So ito, dito tayo sa kanan para okay. Ito yung pinakandaan. Shoutout sa mga joyride riders dyan. Ride safe sa inyo. Next, mga next siguro namang kabanata ng buhay natin. Baka maging certified joyride riders ulit ako. Sa ngayon talaga wala. Andito tayo sa probinsya. So kailangan nating humanap ng alternative na mapagkakakitaan. So wala naman tayong ginagawa. Kailangan natin talagang maghanap ng libangan, sabi nga. Libangan, ibig sabihin masaya ka sa ginagawa. Kaya sinare ko na rin. Medyo madamo na rin dito. Pero lilinisan natin yung daan yan. So guys, stay tuned lang kayo guys. Malapit na tayo sa area. Yung mga area na pinahiram sa atin. May bahay ng manok na rin dito. Ito dun sa may-ari ng area. Ayan siya. Pero walang masyadong manok ko, konti lang sila. Yan. Ito nga pala yung area na binigay sa atin. Diretso na yan. So kailangan natin magtayo ng haligi para maitayo na yung natin yung ating simpleng kulungan ng manok dito na bahay ng manok. So guys, let's start na guys. So guys, ito nga pala yung kahoy na binili natin, gagamitin sa taas ng paggagawa ng bahay ng manok. Instead na gumamit tayo ng coco lumbers, kahoy na lang na ganito para medyo mura. Ito siya, low cost yan. Kunti lang, magkano lang yan kuha ko. Tapos ito pa, tapos dito. Tapos guys, yung haligi na gagamitin, pakita ko sa inyo. Ako na ang kumuha mismo nito. Hindi ko lang nabidyuhan kasi medyo malayo yung kinuhaan ko doon sa kabilang ibayo pa. Ito siya. Meron ako ditong 5 piraso. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Kulang pa ng isa. So, meron pa tayong isa na bahala kunin. Ito siya. Napakita ko rin. Ito siya. Ito nakatayo na to. Nakikita nyo siya. Yan, nakatayo na yan. Bana ba siya? Pwede na yung panghaligi. So guys, later, bablog uli ako. I-prepare ko lahat ng mga gagamitin para okay. Okay? Thank you. Okay guys, mga tropa kids, let's start na. Challenge to sa akin kasi mag-isa lang ako gagawa nito. Pero stay tuned, malalaman nyo kung paano. Kaya natin to. Okay, go lang. Stop it. Get some help.
So guys, yung kubo na gagawin natin is ano lang, bali 12 by 10 feet. So ayun na siya, may layout na. So hukay ako ng haligi para lagyan ng haligi natin para matibay. Okay guys?
Okay, or na. So okay na mga katropa kids, nahukay ko ng 4 na haligi. Nabutas natin. So uwi naman tayo ng bahay. Kasi ang balak natin para hindi kayo ng nanay, kuha tayo ng mga pinag-change ulit na ng motorcycle, yung langis. Ilalagay natin doon sa pinakang haligi yun para tumibay ang haligi natin. At least sa 3 years tumagal siya, hindi siya mabulok sa lupa. Okay? Let's go! 3 weeks later. Okay guys, nakuha na natin yung oil na gagamitin natin sa sa puno ng halig. Hi! Okay. Para maging matibay, para hindi anayin. Ito yung pinag-change ulit ng sasakyan. Ayun, tsaka kasama na rin yung sa motorcycle. So let's go guys, gawin na natin.
o mga tropa kids, tapos nang itayo yung 4 na haligi. So ngayon ang problema ko wala akong level hose. So ang mangyayari nito, sipat-sipat na lang ako nito kung pantay o hindi. So guys, maglalagay tayo ng tuntungan para maikabit natin sa taas yung papakuha ng bubong, yung kahabaan. So watch me guys, and sana maging maayos. Okay.